Pinagpalang Thursday po sa ating lahat, mga sisters and brother. Kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? I am blessed, Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Ayun, tunay ngang matagumpay po tayong lahat. Ano po ba? Nakalipas na naman ang isang linggo ng ating pagtatrabaho at nandito tayo sa bahay ng ating Yahweh El Shaddai, di ba? Ayun naman po, may baguhan po ba tayo? Ay, darating. At nasahan natin next week, parating po ang ating mga bagong akay anyway. Kung wala po tayong bagong akay, dadako po tayo sa sharing portion. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Sabi po nating lahat pinagpala. Ngayon naman po, sino po ang unang magpapahayag ng kanyang pagpapala dito sa harapan? Ayan, marami po tayong oras ngayon. Sino po? Linya-linya na. Sino po ang unang magpapahayag ng kanyang pagpapala? Hello po, mga seryoso po tayong lahat. Kumusta po tayong lahat? Ayun, sino po ang unang magpapahayag ng kanyang pagpapala? Sabi po natin lahat kanina ay at tayo po ay pinagpala. Sino po ang mauuna? Sister Miles? Hindi daw siya. Sige, tatawagin ko na isa-isa. Sino po ang mauna? Ate Jomalda. Ayan, sa Ate Jomalda. Alam ko, wala po yung mintis. Praise the Lord. Lord, maraming pong salamat. Buong linggo na naman pong nagdaan. Alam ko wala ako nung nakaraang linggo. I'm so blessed. Gusto ko lang pong itaas at muling ibalik ang pasasalamat sa Panginoon dahil nandito po kasi ngayon ang aking alaga. So last week wala po ako. I'm so blessed. Kapag naririto po yan sa Hong Kong, I'm so blessed po talaga sa batang ito. Mas masahol po siya sa anak ko. May nakaschedule na po yan kung saan po kami, saan niya ako dadalhin. At yun nga po, dinala po niya ako sa Shenzhen para sana po ipamedical. Pero dahil ang mga result naman po ng aking mga medical, sa biyaya ni Lord, okay naman po. So ang ginawa nilang magmami, dinala din po ako doon sa ospital sa Shenzhen para patingnan po yung ngipin ko. Praise the Lord, talaga lang. Siyempre, alam mo yung mahal ang ano natin dito sa Hong Kong. At bihira sa mga amo natin na ipaayos or yung health natin ay talagang ano din nila na bilang isang may nagsisilbi sa kanila. Pero I'm so blessed sa mga amo ko talaga. Hindi po nila ako iba sa kanila yung pagtrato po sa akin ng aking mga amo. For more than 3 decades na po sa nag-iisang pamilya. I'm so blessed po ito. Lalo na po dito sa alaga kong ito na lalaki. Ang dalawa ko naman pong previous na alaga ng mga pinsan niya actually ay nasa Amerika na. Pero naiiba po talaga ito. Pero same, mahal po ako ng mga batang naging alaga ko. At yung mga batang yung nasa Amerika kahit ngayon pa lang ay March, may message na po yan sa akin na darating po sila by June at gusto po nilang makasama rin po ako by June. So siyempre Lord, maraming pong salamat. Ganon din po sa mga anak ko sa Pilipinas. Alam ko na lahat tayo ay may kanya-kanyang dinadala mga problema. Hindi po lahat ay nakukuha natin. Amen po. Pero bilang isang mga gulang, dapat natin laging ipagdasal anuman ang dinadala natin sa ating mga anak. Maganda man yan o hindi, dapat lagi nating ipagdasal ang kanilang kabutihan, ang kanilang kalusugan, at syempre po na magkaisa tayo ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya naman Lord, maraming pong salamat sa mga taong ginamit mo. I'm so blessed Lord sa kabila ng aking mga pagkukulang, sa pagiging makasalanan ko, Panginoon. Ito po muli ako, Lord. Patuloy mo ako binibigyan ng maraming pagkakataon, Panginoon. Muli, Ama, maraming pong salamat. Wala po kong maibalik sa iyo, kundi ikaw ay patuloy kong papupurihan at pasasalamatan sa lahat ng biyayang aking tinanggap at patuloy ko pa pong tatanggapin. Amen. Amen. Huwag po tayong mahihiyang magpahayag ng ating pagpapala po. Kasi yan po yung ating pwedeng gamitin para tayo ay magpatuloy lang sa buhay. Yan, sabi nga nila, patuloy lang tayong manalangin.
bago tayo po ulit magpatuloy, babatiin ko pala ang mga nasa ating YouTube channel at saka sa FB, later po i-upload. Ayun naman, mayroon po bang magpapahayag? Sister Lorena. Salamat sa Diyos sa patuloy na blessing. Gusto ko lang ibalik ang paborit pasalamat. As always, si Lord is talagang nag-bless. Besides, ang love niya talaga is, hindi talaga mo imagine, sobrang lawak-lawak. Marami po siyang blessings. Talagang magkasama lahat, pati sa trabaho ko. Pinagpasalamat ko kay Lord ever since. Lagi niya po ginabless ang trabaho ko mula sa inalisan ko hanggang sa ngayon, sa bago kong amo. Patuloy niya po ako ginabless. Thank you, Lord, kasi talagang yung mga bagay-bagay ba na dito sa trabaho is big blessing ko is another, napakarami ko pong natutunan sa aking trabaho dito po, lalo ako ni Lord gina-bless at saka yung mga amo ko, yung mga babait, lagi silang dami nilang pasalubong sa akin, silang dalawa, laging sila lahat nagbitbit ng pasalubong, pati yung nanay ng amo ko, dinadalhan ako ng mga pasalubong, tapos lahat, mostly pa ng pasalubong niya, mga paborito ko. Kaya Lord, thank you so much sa lahat ng mga blessing mo sa akin, sa trabaho ko, pati sa mga pamilya ko, lahat po ay talaga si Lord ay nag-bless po sa napakaraming bagay. Talagang si Lord lang ang nagbibigay ng, hindi po natin may imagine, minsan hindi po, si Lord lang po, wala kang ibang mahiling pa sa lahat ng mga blessing, lahat ng papuri, pasalamat sa iyo, Ama, kay Yahweh El Shaddai, kay Jesus. Thank you, Lord. Amen. Sabi nga po, ibibigay po ng ating Diyos na buhay ang ating mga kailangan. Amen po ba? Meron po ba tayong, ayun, wala na po tayong oras daw po. Tayo na po ay tayo na magsitayo po tayong lahat upang po tayo magpatuloy pagkupulit, pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita na ihahayag ng ating elder disciple, Brother Pai Gonzales, at ang opening prayer, Sister Jomalda, sa ang leader, Sister Mai, sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Muli Ama, narito po kami, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa buhay at kalakasan, sa maraming pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Ama, sa patuloy na kapatawaran na ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, amin pong inaamin na wala po kaming magagawa kung kami po hiwalay sa iyo. Kaya naman po ang aming hiling ay ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At narito po kami, patuloy po kami muling hingi ng iyong pagpapala. Na patuloy mo po kaming pagpalain sa mga sandaling ito, sa susunod mo pong gawain. Pagpalain mo po, Panginoon, ang magandang balita na amin pong pagsalu-saluhan. Pagpalain niyo po ang iyong lingkod na isinugo mo, si Brother Bai, na siyang maghahayag ng iyong magandang balita. Loobin mo po, Panginoon, na sa bawat katagang kanya pong ibibigkas, loobin mo na ang bawat isa sa amin, ito po ay magrima sa aming puso. At loobin mo po naman, Panginoon, na ito ay aming maisabuhay upang maging kalakasan namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At muli, Panginoon, narito po kami, patuloy mo pong padalhan ng libo-libo mong anghel ang lugar na ito upang wala pong makagambala sa aming pakikiisa at pakikinig sa iyong magandang balita. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming tenga, upang ang bawat katagang aming mapakinggan, ito ay patuloy naming namnamin, Panginoon. Ang lahat po ng may mga kahilingan, Panginoon, di man po ito na isulat. Ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba na siyang higit nakakaalam ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang lahat ng aming mga kahilingan. Ama, patuloy din po naming itinataas sa iyo
ang lahat po ng iyong manggagawa mula Lunes hanggang Linggo. Lalo na po ang araw ng Huwebes. Patuloy mo po kami, Panginoon, na samahan, pangunahan, na maayos po naming magampanan ang aming tungkulin na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Lubin mo po, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng kababang loob, malawak na pangunawa. At loobin mo po, Panginoon, na sa aming paglilingkod, Ikaw, Panginoon, ang aming papupurihan at patuloy naming pasasalamatan. Ama, patuloy mo rin po nawang abutin ang iyong mahabagin at mapagpalang kamay, lalong-lalo na po, Panginoon, ang mayroon pong karamdaman. Ikaw ang Diyos na buhay na siyang magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Patuloy mo rin po nawa, Panginoon, na padalhan ng libo-libo mong higit, libo-libo mo anghel, Panginoon, ang mayroong pong mabigat na problema. Loobin mo po, Lord, na nawa po, mabigyan sila ng pangunawa na habang may buhay ay may pag-asa. Ama, ang lahat ng aming mga kahilingan, sa iyo namin ito, Panginoon, ipinagkakatiwala. Amin na po itong pinasasalamatan. Inaangkin ang iyong katugunan. Ito'y ayon lamang sa iyong kalooban. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay at palakpakan po natin ating Panginoon. Pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Tayo ba'y mga pinagpala? Amen. Ang lahat ng mga pinagpala ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ihanda po natin mga kapatid natin mga sarili sa pag-welcome ng Holy Spirit. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Amen. Handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid? Amen. Muli, palakpakan po natin muna ang ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Dahil tayo mga special na anak ng Diyos, ang lahat ng ating kahilingan sa araw na ito ay Kanyang tutugunin. Amen? Amen. At tayo magpuri sa ating Panginoon. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga.
kapanurian. Amen? At patuloy po natin siyang aawitan. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My hope has found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. Mirror of sin, afflicted and dry. You paid redemption's price, bearing my curse. You set me on high. Your death has filled my life. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. I see grace. I see grace. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see, oh, I see grace. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see
children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise the name of the Lord. Glorify your name, O Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Through the years you waited in fear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Glory, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, naming Amang nasa langit, muli nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa kabila na aming pagkukulang, ikaw ang Diyos na hindi nagkulang sa amin. Higit sa sapat ang iyong mga biyaya at mga pagpapala, ikaw ang Diyos na mapagmahal. Dahil sa laki na iyong pagmamahal, isinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo. Nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami ay matubos. At kami ngayon, nandito nagkakatipon upang magnilay, mag-aral na iyong salita. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga labi, Panginoon. I-bless mo po ang fellowship namin ito simulang sa matapos. Ang kalooban mo maganap, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pagkat ang Diyos namin, Diyos ng pag-ibig.
Hallelujah. Hallelujah. Okay, alam mo yung portion na huli? At kung tayo'y bigo, ang daming mga bigo dyan, ay huwag limutin na mayroong tayong Diyos na nagmamahal. Amen? Amen! Yan. Kaya, relax lang ang buhay. No, ang buhay ay parang life, ang life ay parang buhay. Okay, yung topic natin, tapos na po yung ating Come to Me. Monday, Tuesday, Wednesday. Ako kasi hindi ako nagtatopic na hindi ko tinatanong si Lord. Lord, anong sunod? Sabi ni Lord, listen to me. Kasi magulo ng mundo ngayon. Maingay ng mundo. Maingay pa ang tao. Wala nang nakikinig sa Diyos. Ang Diyos nagsasalita, wala nang nakikinig sa Kanya. Kunti na lang. Kayo na lang yon. Amen? So yung salitang listen to me, nagkuhan sa akin yan yung na-visualize. Kasi yung word na come to me, tinanong ko rin si Lord, anong topic natin, Lord? Come to me. Ngayon, listen to me. Kaya walang magsasalita dyan. Okay? Ngayong ating topic about listen to me, in the book of Isaiah, chapter 55, verse 2 up to 3. Isaiah 55, verse 2 hanggang 3. Why spend money on what does not satisfy? Why spend your wage and still be hungry? Listen to me and do what I say, and you will enjoy the best food of all. Listen now, my people, and come to me. Come to me and you will have life. I will make a lasting covenant with you, and I give you the blessing I promised to David. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo at lumapit sa akin. Ako'y pakinggan. Yan na, makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. Open our eyes, Lord. We want to See Jesus, to reach out and touch you, and say that we love you. Open our ears, Lord, and help us to listen
Amen. So nakita na ninyo, open our eyes, Lord. I want to see Jesus. Open our ears, Lord, and help us to listen. Tandaan ninyo, ang tainga, dalawa. Ang bibig, isa. Anong ibig sabihin niyan? Pag may nagsasalita, huwag kang magsalita. Ang tainga, makinig. Sabi ni Lord, ang may pandinig ay makinig. Amen? Okay, magsiupo po tayo. At sabi mo sa iyong katabi, listen to the Word of God. Amen? Meron dati kaming pagtitipon, yung BCM, Basic Christian Maturity. Ang sabi ko, nung sa part na magsitayo tayong lahat, itaas ang kamay, open your heart, close your eyes. Ay, ang pinakanta ko pala yung open our eyes, Lord. Eh, pinapikit ko ng mata. Sabi ko, close your eyes. Tapos ang kinanta ng choir, open my eyes, Lord. Sus, nagdilatan ng mga ano to? Pinapipikit mo kami, tapos kantahin lang pala yung open our eyes, Lord. Ay, nako. Yan. Ako, marami akong karanasan. Kasi hindi lang ako nagpipreach ng 5 taon. Ako ay 42 years ng missionary. Napuntahan ko ng iba't ibang dako ng mundo, pati buong Pilipinas, napuntahan ko na yan. Ha? Kaya, yung experience ko, pag tinanong ko si Lord, Lord, hindi mo talaga maririnig ang Diyos pag hindi mo siya tinanong. Bakit ang tao naliligaw ng landas? Kasi gumagawa siya ng sarili niyang daan. Samantalang sinabi ni Lord, come, follow me. Ayaw mo naman sumunod sa Diyos. Gumagawa ka ng sarili mong pamamaraan, gumagawa ka ng sarili mong daan. Tulad ng sinasabi ni Lord, bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay hindi nakabubusog? Ano yung mga bagay hindi nakabubusog? Nasobrahan ka na sa mga gamit mo. Nakabubusog ba yan? Kamamahalang cellphone. Nakabubusog ba yung cellphone? Tapos, maya-maya, bibili ka ng data. Nabusog ka ba dyan? Tapos, pinanonood mo, puro mga fake news sa YouTube, sa Facebook. Nabusog ka ba dyan? May mga bagay na hindi nakabubusog. No? Pero, sabi ni Lord, bakit inuubos ang pera? Sino may pera dyan? Tingnan mo ang Diyos, no? Tinitingnan ni Lord lahat ng mga ginagawa ng tao. At nakatitig ang Panginoon at pinupunan niya. Kaya kung ang tao ay wala sa salita ng Diyos, maliligaw talaga siya ng landas. Bakit ang pera, inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Bigyan ko yun ng sample. Anong halaga ng mga nuclear? Di ba pampatay ng tao yon? Ano halaga nun? Ano ang halaga ng mga missile na yan na halaga ng mga sobrang dami? Kaya nagkagutom-gutom ang mundo ngayon eh. Lahat ng bansa ngayon ang pinaghahandaan yung pampatay sa tao.
Nauubos ang pera. Mantakin po ninyo yun. Budget ng isang bansa, $300 billion, $800 billion, no? Tapos, ang bibilhin, puro lang ano. Nakakain ba ng tao yung bakal? Nakakain ba ng tao yung pulbura? Ha? O nakita ninyo? Anong investment ng tao ngayon? Ang pera nila, saan nila nilalagay? Doon ba sa ikabubuhay ng tao? Hindi po. Kaya ang Diyos nagagalit na. Sabi niya, ano ba kayo? Gusto niyong mabuhay sa mundong ito ng mahabang buhay? Ha? Bigyan kayo ng sample. Ha? Nung mag-aral kami sa naturopathic, ang ibig sabihin ng antibiotic ay anti-life. Subukan mo uminom ng antibiotics ang linggo, tuyo ang iyong balat. Bakit? Hindi lang pinapatay niya yung bakterya, kundi pati yung good bacteria, pinapatay niya. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng probiotic? Ay pro-life. Ano yung mga probiotic? Yung iniinom kong bawang at saka sibuyas. Lahat ng natural ay probiotic. Amen? Kaya tingnan mo yung mga tao na mahilig sa kunting ubo lang, amoxicillin na. Sus. Ginoo ko. Alam nyo, sa mundong ito, ang dalawa lang ang tao sa mundong ito eh. Ang Western ay puro po yan mga, ang ginagamit nila puro mga medicine ng Ang Eastern, ito yung back to basic, back to herb, and back to organic. No? Kaya hindi masama yung kumuha kayo ng herbal. Back to herbs. Kasi nung unang panahon, mga dahon-dahon lang. No? Ngayon hindi. Bibigyan ka ng katakot-takot na gamot. No? O ano yung iniinom mo? Ito na may kaibigan ako na nakadialysis. Sabi ko, tigilan mo na yung ang tatapang ng gamot mo sa high blood. Maya inom ka kasi tumataas yung dugo mo. Sir, mayroon pa rin akong isang sa diabetes. Ano pa? Mayroon pa akong arthritis. May gout. Ay, sus, Ginoo ko. Ang daming gamot niya. Puro tistis. Alam mo nangyari? Noong bandang huli, nalaman niya na ang kanya palang kidney ay lusaw na. No? Ang pinakamahalagang bahagi ng katawan mo ay kidney. At yung pancreas. Kapag yung dalawang yan masira, ang advice ng doktor, no choice kundi magdialysis. Pag na-dialysis ka na, waiting ka na lang. Di ba? Isipin mo, may mga dialysis na sa isang linggo, 3 beses, sus, Ginoo ko. Kaya yung kumpare ko, sabi niya, ayaw ko na. Gusto ko na mamatay. Pare, bakit? Si paring Rapi Lawang, ayaw ko na. Bakit? Wala na, ubos na pera ko. Pati bahay ko nakasanla. Kaluluwa ko na lang, hindi nakasanla, pre. Okay na ako, Lord. Mamatay, Lord, sabi niya.
Kasi pag kinukunan daw siya ng dugo, ay halos hinuhugot yung kaluluwa niya. 3 beses yun sa isang araw, sa isang linggo. Ay, abaw ah. No? O ngayon, alam mo ba kung anong pinakamaganda ngayon? Pag-ukulan mo ang pansin ang iyong kalusugan. Because health is wealth. Amen po ba? Ang pinakamalusog sa lahat na tao, yung laging nakikinig ng salita ng Diyos. Ha? Ang pagkain na tinutukoy dito, ang sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng aking amang nasa langit. Yung sinabi niya dito, bibigyan ko kayo ng pinakamasarap na pagkain, hindi po yung pagkain na kinakain natin ngayon. Ang tinutukoy po doon sa Biblia, yung pinakamasarap na pagkain ay ang gawin mo na sundin at pakinggan ang kanyang mga salita. Kaya sinabi ni Lord, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Tingnan mo yung mga nagpa-fasting. 30 days, 40 days, buhay sila. Tubig lang. Kasi ang tao pwedeng hindi kumain sa loob ng isang buwan. Pero hindi siya pwedeng hindi uminom ng tubig. Mamamatay siya kasi ang katawan natin ay 70% tubig. Kaya ng mga nagpa-fasting, ano ang baon nila? Tubig. May sakit sila. Gumaling. Bakit? Mayroon pang water cleansing. Amen? So ngayon, ito pa ang sinasabi ni Lord. Sabi niya, makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. No? To do the will of God, iyan ang pagkain ko, sabi ni Jesus. Sundin ang kalooban ng aking amang nasa langit. Amen po ba? Bakit ako ay gusto kong alagaan sarili ko? Bakit? Lahat ng sakit na sa pagkain eh. Sabi in chick, dami kain, dami sakit. Kunti kain, kunti sakit. Wala kain, patay. Hindi pwede hindi ka kumain. Kailan piliin mo yung kinakain mo? Amen po ba? Kasama sa health, yung exercise. Amen? Kaya ako nag-exercise ako tuwing umaga eh. Kaya lang, pag medyo malamig, ayaw ko, malamig. Dito lang ako sa kwarto mag-unat-unat. No? Ayan. Pagkatapos sinabi ni Lord, pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Naroon pa rin yung pakinggan siya. Kayo ay lumapit, ako'y pakinggan. Makinig kayo sa akin. Pangatlong bisis na sinabi niya, listen to me. Nang kayo'y mabuhay. Dahil ang salita ng Diyos nagbibigay buhay. Amen? Alam mo, kami mga preacher, ramdam namin yan eh. Ang buhay ng preacher ay sa pangangaral. Pag inalis mo kami sa pangangaral, baka nandoon na kami sa wansay, naghahanap ng babae. Diba? Hindi, totoo yun. Yan ang realidad. Ang buhay ng mangangaral sa pangangaral. Amen? Ang buhay ng tagapakinig ay ang makinig. Yan ang buhay nyo, nakikinig kayo. Pag hindi na kayo makinig dyan, hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Amen po ba? Ang buhay ng manunugtog ay magtugtog. Ang buhay ng gitarista ay sa paggigitara. Yan ang buhay ni Brother Duming. Amen po ba?
Ang sarap ng buhay ninyo. Kasi wala kayong ginagawa kundi makinig lang. Alam niyo ba kung sino pinagpapala? Sabi ni Lord, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito sapagkat ipagkakaloob sa kanilang Diyos ang kanilang mga hinihiling. Amen! Amen po ba? Amen! O yan. Ay, anak ko. Sabi ni Lord, listen to me. Makinig ka. Ito may kwento ako sa inyo. May anniversary sa Baguio. Baguio City. And I'm one to be a healing message in Baguio. After Baguio, I'm going to terminal bus going to Manila. Then, sabi ko, ang tagal naman ng mapuno itong na ito. Ano ba oras to? May nagsalita. Sabi niya, bumaba ka muna. Edible voice na nagsalita sa loob ko. Bumaba ka muna. Ang daming magagandang jacket yan. Mamili ka muna. Kasi ang mga jacket na leather jacket, napakarami po sa Baguio. Sa lugar ni Sister Emma, no? Di namili ako. Naku, galit na galit ako kasi naiwan ako ng bus. Pambihira. Sabi ko, anong oras ang... Ay, naku, mamaya pa sir, maghintay ka pa ng 3 oras. Naku, Ginoo ko. Bakit sinunod ko pa yung busis na yun na nagsabi? Alam mo, nabalitaan ko, yung bus na yun, kaya pinababa ako ni Lord, na-aksidente. Kita mo na? Just to listen the voice of God. Kung hindi ako bumaba doon, kasama ako sa aksidente. Sabi ko, Lord, sorry ha. No? Amen? Kaya, naalala nyo ba yung istorya ni Balak? Si Haring Balak ay masama ang balak. Yung sa Bible na pinasalita ng Diyos yung kabayo, yung propeta na binayaran ni Haring Balak, si Balaam. Si Haring Balak, sabi niya doon sa propeta si Balaam, sabi niya, sumpain mo yung mga Israelita. Ay sabi ng propeta, ay hindi pwede. Kasi pinagpala ng Diyos yan eh. Hindi mo ko pwede sumpain yan. Sabi ng hari, bigyan kita ng kwan. Napakaraming ginto, napakaraming pilak, napakaraming kayamanan. Alam mo ba? Yung lingkod ng Diyos, natukso. Kasi hindi niya pwedeng sumpain, tinuruan niya yung hari. Hindi ko pwedeng sumpain yung bayan ng Diyos. Gusto mo, mahal na hari, para magkasala sila. Padalan mo ng maraming magagandang babae. Di pinadala ng maraming magagandang babae? Ito na. Noong nagkasala na yung bayan ng Diyos, ikiklaim na ng propeta yung kanyang reward sa hari. Di sinakyan niya yung kanyang asno. Ayaw umalis yung asno. Ang hayop hindi nagsasalita eh. Alam mo ba sinabi ng asno? Pinalo ng propeta yung hayop na sinasakyan niya. Bakit ayaw mo nang sumunod ngayon sa akin? Ano sabi? Bigla nagsalita yung hayop. Hindi mo ba alam na hinaharang tayo ng mga anghel? Ang tigas ng ulo mo.
Bakit gustong-gusto mo pa kunin yung reward mo doon sa hari? Eh mapapahama ka doon. Nagulat yung propeta, yung hayop nagsalita. Ha? Pag hindi ka makinig, ha? Baka yung hayop na magsalita. Baka yung alaga mong aso ay magsalita na. Delikado ka. Amen? Kaya mahalaga rin yung makinig ka. Tandaan mo, ang taong nakikinig sa payo. Kaya nga, kailangan natin yung tagapagpayo. Counselor. Spiritual advisor. Kaya napahamak yan si Irap at saka si Digong eh. Wala silang, ang spiritual advisor niya, si Kibuloy. Tapos Ginoo ko. Ano yung advice ni si Kibuloy doon? Ang spiritual advisor na kunin mo, yung hindi nagsasabi ng puro pabor sa iyo. Yung advisor na pwede niyang punahin yung pagkakamali mo. Ang totoong nagmamalasakit ay hindi niya kinukonsinte ang kanyang minamahal. Amen po ba? Yon. Kaya nangyayari sa mundo natin ngayon eh. No? Kasi ayaw makinig. Pag-eleksyon, daming lumalapit. Pagkatapos ng eleksyon nakaupo, hindi mo na makikita sa gawain ng Panginoon. Lalo padupa-dupa. After anniversary, after election, nakaupo na. Bye-bye. Babalik ako after 6 years. Paano hindi madismaya ang mga man of God? Paano hindi madismaya yung mga tunay na lingkod ng Diyos? Kaya tuloy sinasabi ng kumpare kong namatay si Brother Rapi Lawang, talagang magka-dikit kami noon. Sabi niya, alam mo pre, pwedeng magpagamit ka sa Diyos at pwede mo rin gamitin ang Diyos para sa kapakanan mo. O, di ba nangyayari ngayon yan? May mga tao na hindi naman ginagamit ng Diyos. Ang Diyos ang ginagamit niya para sa kanyang sariling kapakanan. Pero sa panahon ng judgment, kawawa ka. Amen? Ako kasi nagsasalita ako. Sabi ng isa, ako, Brother Bay, hindi ka bibigyan labo piring mamaya kasi yung coordinator nagalit. Kasi sabi ng coordinator anniversary, Brother Bay, huwag ka magtungkol sa pangangalo niya kasi yung bisita nating gobernur, daming babae yan. Ang ko tungkol sa pangangalo niya, hindi ko pwedeng bawiin yung dila ko, ilihis ko man, papunta pa rin doon sa pangangalo niya. Pag uwi ko, uwi na ako. Sabi ko, hindi na bali kung wala akong labo piring, uwi na ako. Total, tapos na yung aking tapos na yung aking misyon. Amen? Kaming mga lingkod ng Diyos, nakadepende kami, yung dila namin, yung bibig namin, kami ay mga mouthpiece of God lang. Kung anong sasabihin ng Diyos, kung anong pinasasabi niya, yun sasabihin namin. Kaya hindi pwede yung magbulahan tayo. Ako pagdating ko dito, sabi ko sa mga workers, magliwanagan tayo. Huwag kayong didikit sa akin at magpalakas sa akin. Doon kayo sa itaas magpalakas. Kasi siya ang boss natin. Palapakan natin ang Panginoon, no? Amen? Amen po ba? Kaya pag may lumapit sa akin may problema, kung sino yung may hawak, ibabato ko doon. Oops, provincial, punta ka kay Sister Cindy. Under sa department niya yun. Oops, sa mga pari, doon ka kay Sister Cindy. Doon ka kay ganito.
Ay, Brother Bay, pwede ba akong tumira sa flat? Kasi ma-terminate na ako. Sabi ko, ops, wala sa akin. Kausapin mo yung dalawa. Ako gusto kita kahit doon ka na tumira. Pero kausapin mo yung dalawa, Sister Tess at si Sister Cindy. Pag-approve sa kanila, tanggap kita. Amen po ba? Alam mo ang tao, kung marunong ka lang makisama, marunong ka sa protocol, at alam mo ang ginagawa mo, wala kang problema sa mundong ito. Amen? Okay. Dito na tayo. Our subject is about listen to me. Introduction pa lang yun, pambihira kayo. Kaya tinutulugan yung iba mga preacher di marunong mag-intro. Amen? Di ba, brother? Totoo yun. Ako, tinuturuan ko, alam mo yung tinuruan ko mga disciples sa Malaysia, Singapore, ngayon, magaling na mga preacher na sa US, nasa New Zealand, nasa Canada, sa London, Londini, Londoon. Sa iba't ibang mga bansa na sila. Magagaling na mga kwan yun. Kasi lahat ng sikreto doon, tinuro ko na. Huwag kayong mag-preach na tulog ang tao. Pag kayo ba'y sumulat, diretso ba kayo, mahal na mahal kita. Di ba? Sasabi, Dear Mary. Kamusta ka na? Nasa mabuti ka bang kalagayan? Ganon ang intro. Ang intro kasi. Amen? Bot sa inyo. Okay. Sabi dito, listen to me. God pleads in it what is good, in your soul will delight in the riches of fame. Give ear, and come to me, hear me, that your soul may live. Kaya yung inawit kanina, sabi doon, yung help us to listen. Open our ears, Lord, and help us to listen. At yung kaluluwa mo, kapatid, para magkaroon ng buhay, para makilala nyo ang tao na may buhay ang kanyang kaluluwa, tingnan mo sa mata. Pag ang mata niya ay kumikinang, kumikislap, na parang ang ating katauhan na sa mata nakikita. Pag kayo pumunta sa doktor, anong tinitingnan ng doktor una? Di ba mata? Kaya sa aming mga lalaki, alam namin yung babae na may gusto sa amin. Ay, nako. Kahit kunting pagtingin, kung manggagaling sa'yo. Kaya nung ako ay, sabi ko noon, Lord, bigyan mo ako ng pangasawa. Akala ba nyo nanligaw ako? Hindi ako nanligaw. Nagpa-pre-over sa akin yung mapangasawa ko. Nagtatrabaho yung kay Ramon Revilla, artistahin yon. Parang si Sharon Cunita. Nung tumingin sa akin, sabi ko, may gusto yata ito. Tapos nabasa ko pa yung request ng kanyang ng biyanan ko. Lord, kung mag-asawa man ang anak ko, sana si Brother Bay na lang. Oy! Tingnan mo, ang niligawan ko, yung biyanan ko. No?
Tapos sabi ng asawa ko noon, sabi niya, panalangin mo nga madagdagan yung sweldo ko ni Ramon Revilla. Kasi sa kwan siya sa opisina ng real estate ni Ramon Revilla. Sus, nakalimutan ko yung request niya. Ang sabi ko, Panginoon, akin na ito, akin na to, akin na to. Oh, kita mo? Ha? So, pagbuhay ang mata, iyon lang itingnan ninyo. Ha? Ngayon, kung hindi makipagtinginan sa inyo, may lahing aswang yan, may lahing mangkukulam. Amen? Ay, nako. Okay, ito na. What Bible verse tell us to listen? Tingnan natin yung James chapter 1 up to 9. No, sa sulat ni Santiago. Chapter 1:19. Ganito yung sinasabi. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Na? Bakit ka nagagalit? Kasi may nagsabi sa akin, huwag kang maniwala sa bulong-bulungan. Ano magsabi? Alam niyo ba sa korte, hindi pwedeng witness yung may nagsabi, may sinabi si ganito. Wala yan. Sa korte, ano yan? Ha? Yung salitang may nagsabi, sinabi ni ganito, heresy yan. Kaya pag may nagsabi siya, alam mo sinabi ni ganito? Ha? Alam mo sinabi niya? Pangit ka daw. Oh. O di away na kayo. Ano sinabi mo sa akin? Dapat dahan-dahan ka. Matuto ka munang makinig. Pakinggan mo muna kung totoo ba yung balita, kung yan ay fake news o yan ay totoong balita. Amen? Sabi niya, ulitin ko, remember this, my dear friends. Everyone must be quick to listen, but slow to speak and slow to become angry. Huwag ka daw agad magagalit. Matuto ka munang makinig. Pakinggan mo muna. Okay, ito. Ang trabaho ko kasi, kami, no? Yung buong Pilipinas, lahat ng elder, mayroon pong katungkulan. Ang trabaho ko noon, lahat ng problema, Luzon, Visayas, and Mindanao, ako po ang pumupunta para mag-imbestiga. Pag nag-imbestiga ka, pakinggan mo yung dalawang nagsasalita. Malalaman mo kung sino yung sa kanilang dalawa nagsisinungaling at kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. No? Pero pag ang isang side lang pinakinggan mo, bias po yun. Tapos yung kabilang side, hindi mo pinakinggan. Amen? Ngayon, bago ako pumunta, may mga tao na ako na inutusan para mag-imbestiga. To confirm kung totoo ba yung ganong, sabi ng isa, anong ebidensya mo? Anong ebidensya? Lalo sa Bisaya, ang tigas na mga dila. Sabi ko, ang ebidensya, buntis, binuntisan mo. Ay, nako. Ang sarap kasi yung ganun trabaho no? Kasi, doon ka matututo sa lahat ng klase ng tao.
Ha? Pero ikaw, na nag-imbestiga, matuto ka ring makinig. Makinig, makinig, makinig. Amen? So, tingnan ninyo kung gaano kahalaga yung pakikinig. Pero sinabi ni Lord, listen to me, sa akin lang kayo makinig. Kasi ako ay totoo. Ako'y totoong nagmamahal sa inyo. Ha? Makinig kayo sa akin dahil ako ay totoong mahal na mahal ko kayo. Amen po ba? Yun. Ha? And brothers and sisters, what is the 10 importance of listening? Wow. Ano itong 10 na pinaka-importante sa pakikinig? Okay. The 10 importance of listening skill in communication are, number 1, sulat mo, understanding others. Understanding others. Amen? Bira ka, gusto mo ikaw lang lagi ang unawain, tapos ayaw mo umunawa sa iba? Ano ka? Siniswerte? Ha? Sabi ng isa, Brother Bay, unawain naman ninyo yung aking nararamdaman. Bakit ang nararamdaman mo? Matagal na kitang minahal. Palapakan natin ang Panginoon. No? Diyos ko, nung binata pa ako, ang dami nagdadala ng mga cake. Yung cake ng Goldilocks, kasi pala yung manager room may gusto sa akin. No? Hindi, sa totoo lang. Hindi sa pagyayabang, parang superstar ako. Pag wala si Brother Mike, ako ang nagtutok. Binata pa ako noon. Ang mga nanay nila nanliligaw, Brother Bay, dibo ng anak ko, huwag ka nang umuwi, tabihan mo na siya. Wow. Kala nyo, ha? Bakit? Nung bata pa ako, kamukha ko si Michael B. Tingnan niyo yung talk ko sa YouTube. 1994. Naka-Amerikana ako noon. Ang baywang ko, 32 lang. Dati 38, ngayon 36 na lang. Siyempre, nagkuhan tayo, nag-jita tayo, no? Pambira kayo. Ang dami. Kaya itong tuwa sa akin yung technician, chief technician na kumpare ko, si Nestor Eva. Lahat ng mga nagbibigay sa akin, tanggapin mo lahat yan. Tandaan nyo, 1988, nagtutok na ako sa Lunita, Araneta Coliseum. Binata pa ako noon. No? Ngayon, ano nangyari? Nung mag-asawa na ako, wala na nagbigay kahit isa. Paano? Nahalata tuloy na. Sabi ko, kakakasal ko lang. Nasaan yung mga nagbibigay sa akin? Wala na, Brad. Hindi na nagpapakita. No? Yun ang kasaysayan ko. No? Okay, number 2. Perspective. Number 3, building trust. Yung palang pakikinig, nagkuha ng tiwala sa isa't isa. Building trust. Yung may tiwala kay sa isa't isa. Amen po ba? Sasabihin mo, mabait to kasi kasama ko to sa El Shaddai. Umaating kaming dalawa. No? Kailang nung bandang nalingat ka, yung boyfriend mo, ahas ka!
Ahas ka, yung boyfriend ko, inahas mo. Oh, yan ang problema sa ano eh. No, yung best friend. Hindi mo alam yung best friend mo pala, nalingat ka lang. Ha? Di ba sabi ng kwanon, alis ako pare ha, seaman, istorya ito ng seaman. Napakasakit, Kuya Idi. Ha? Yung seaman, sabi ng seaman, pare, bahala ka na kay kumare. Iwanan ko sa si Mari ha. Sabi ni kumpare, pare, huwag ka mag-alala, akong bahala kay Mare. Ha? Umuwi yung seaman. Dati ang anak niya, 2. Pag-uwi niya, 3 na. Paano nangyari to? Ha? Si kumpare na pinagkatiwalaan niya. No? Alam mo itong masasabi ko, no? Iba talaga yung tiwala na nabuo sa pamagitan ng tunay na kapatiran. Pera mo, pera ko. Walang tanungan. Pera mo, pera ko. Asawa mo, asawa ko. Hindi pwede yan. Ha? So, kailangan, no? Ito pong ating ginagawa, yung pakikinig, alam mo, sa yung kaibigan, no? Para magkaroon ka ng building trust, no? Pakinggan mo lagi yung sinasabi ng kaibigan mo, pakinggan mo rin ng kaibigan mo yung sinasabi mo. Ha? Matuto kang makinig. At sa Panginoon naman, Lord, tulungan mo ako, Lord. Prayer. And, nandito yan eh, oh. Resolving conflict. Yan. Sa pakikinig, doon din makukuha yan. Yung mga conflict, yung mga suliranin, mga problema, masusolve yan. Walang problema na hindi masolve. May kasagutan yan. Amen po ba? Okay. Enhancing productivity. Kaya mayroon kaming tinatawag sa Manila tuwing Martes, yung workers enhancement. Enhancing. Kaya, ang tinutok po doon sa formation na yon tuwing last Tuesday of the month ay patungkol lahat sa mga workers. Kasi lahat ng workers ng tawag nito, Metro Manila, nandun lahat yan. Puno yung shrine. Puro mga workers yun. Coordinator, assistant coordinator, choir, local preacher, lahat yun. No? Kaya, ang mga workers natin doon, behave sila. Hindi magaspang ang pang-uugali nila. Respetado nila ang isa't isa at marunong sila gumalang sa mga dapat igalang. Amen? Yung pagmano, simbolo yan ng respect. Amen? Kaya, alam mo, may nagmano sa akin, 90 years old. Ayaw kong magpamano. Tiguwang ka na kaayo. Dapat ako magmano sa iyo. Ano sabi ng matanda? Ay nako, brother, bye. Hindi ako nagmamano dahil bata ka pa sa akin. Ako'y nagmamano dahil respeto, ikaw ay elder. Oh. Kaya yung mga matatanda doon nagmamano sa yung mga preacher doon, bata, minamanuhan ng mga matatanda. To respect. Dahil ikaw ay man of God, representative of Christ, ambassador of Christ, ganun na lang ang tingin nila. Parang maliit na Diyos. Amen? Amen po ba? Pero kung ikaw naman preacher, nasalip igalang ka, nanlilisik yung mata mo, anong sasabihin ng mga tao? Ha? Hindi ko nakakita sa kanya si Kristo. Paano ko igagalang yan? Amen? Amen po ba?
Ayun. Ito pa. Fostering empathy at gaining knowledge. Yan, sa pakikinig gaining knowledge para madagdagan ang inyo pong kaalaman, karunungan. Ang mayroon, bibigyan pa. Ang kakaunti, kukunin pa at ibigay sa mayroon. Okay. Showing respect. Pagpapakita ng respeto. Amen? Alam mo, Sister Cindy, yung respeto nyo kay Brother Mike, ibigay nyo sa kanya. Kasi ang nag-hire kay Sister Cindy, ang ginamit ng Diyos si Brother Mike. Hindi naman kinuha yan kung saan-saan lang. Gusto mong palitan si Sister Cindy? Bakit ikaw, palitan mo kausapin mo muna si Brother Mike. Amen? Dapat mayroong level ng authority. Amen? So ngayon, ito pa. Avoiding misunderstanding in making better decision. Yung 10 ito, para maiwasan yung hindi pagkakaunawaan, dapat matuto kang makinig sa instruction. Amen? Ang instruction sa akin, Brother Bay, huwag mo pabayaan ang pamilya muna. Kaya kung may mga nagsasabi, bakit politika pa? Hayaan mo sila. Kung ayaw sumama, may instruction sa akin ng itaas. Kung gusto, may respeto ka sa itaas, sumunod ka. Huwag ka muna magsalita. Amen? At wala akong pakialam kung sino iboto ninyong senador. Basta pamilya lang tayo. Pamilya muna. Kung iboto mo si Kibulo, go. Kung iboto mo sino mang iboto mo, hindi ka, kalayaan mo yan. Ang pinakiusap lang, doon ka muna sa pamilya kasi kaanib tayo ng pamilya ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ay, ambot sa inyo. So, what does Jesus teach us about listening? Jesus command us, consider carefully how to listen. In Lucas 8:18. Tingnan natin Lucas 8:18. Palakpakan muna natin si Lord, Sa linggo, darating doon yung consulate para i-educate yung mga bubuto sa online. Para hindi na kayo mahirapan pa. Digital na ngayon, tapos okay, ito ang sinabi dito. Tingnan ninyo yung sinasabi dito sa Lucas chapter 8 verse 18. Be careful then how you listen, because those who have something will be given more, but whoever has nothing will have taken away from them even the little they think they have. Kahit yung maliit daw na sa'yo, kukunin pa at ibigay doon sa mayroon. Kaya ako'y natutuwa doon sa mga marunong makinig. Ulitin ko, sabi niya, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Sabi niya, Jesus command us, consider carefully how to listen.
pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Sapagkat ang mayroon, bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin pati ang inaakala niyang nasa kanya. Sipin mo, no? Akala niyo ang pagdalo sa prayer meeting ay kabawasan sa inyo? Hindi. Kadagdagan yan. Yung walang absent sa prayer meeting at may dala pang akay, ang laki ng reward niya kay Yahweh El Shaddai. Amen? Pag kayo absent sa klase, pag nag-exam, bilog. Zero. Ano yon? Pag absent ka sa prayer meeting, sa gawain ng Panginoon, pagdating ng pagsubok, iyak ka. Yun. Yung pagsubok, yun po ang testing o examine ng Diyos para sa mga anak niya. Pero yung laging nakikinig, dumadalo, pagdating ng pagsubok, nakatawa lang yan. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Bo! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Wala. Yung hindi dumadalo, nandoon. Nag-iisip na kung paano magpakamatay. Diba? Amen? Iyan ang mayroon kayo. Kaya yung mga taong nalulungkot yan, dalhin nyo dito. Iyan lang mai-reward nyo sa Panginoon. Lord, ito, kaluluwang naghahanap sa iyo, Lord. Tulungan mo ito, Panginoon. Amen? Ang sabi ng Daniel 12:3, yaong umakay ng marami tungo sa kabutihan, magniningning siya na parang tala sa kalangitan magpakailanman. No? So, magsitayo tayo. Yan po ang unang subject natin. Listen to me. Part 1. Bukas, Part 2. Pakinggan nyo yung mga video natin dito. I-share ninyo sa inyong mga kaibigan, mga kapatid. Alam mo, natutuwa ako dahil yung mga kaibigan ko sa Israel, hi, Brother Boy, I'm listening to you. Sabi ko, saan? Sa YouTube? Sa Facebook? Amen? Sabi ko, wow, isipin mo, pati yung sa Japan, nanonood sila dito sa ating mga prayer meeting. No? Yung mga kaibigan nyo dyan na sa pagala-gala dyan, sa Central, hulihin ninyo. No? Dalhin nyo dito. No? Kasi meron silang hinahanap na hindi nila tagpuan. Pag natagpuan na si Jesus, maniwala ka, wala na silang hahanapin sa buhay nila. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh. Jesus. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ako ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad
sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. pusong dalisay. Dalisay ang nais ko. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging Katulad mo. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat din sa mga taong nakikinig sa iyong mga salita. Panginoon, mangusap ka sa amin palagi. Tuwing buksan namin ang Biblia, ay nagsasabi, Panginoon, magsalita ka. Tuwing binabasa mo ang Biblia, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Tuwing nagsasalmo ka, nagdadasal, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Tuwing mag-usal ka sa Panginoon, naririnig ka niya. Dahil ang Diyos ay hindi bingi, ang Diyos ay hindi bulag. Alam ng Diyos ang kalalagyan mo. Alam ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo, sa pamilya mo, at sa anumang bagay. Dahil walang nalilihim sa Kanya. Pero ang taong nakikinig sa tinig ng Diyos, God give the instruction sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Lord, patuloy pong pagpalain ng mga kapatid kong ito na nagsisikap, nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban. Ano man po ang kanilang mga mithiin, alam ko ipagkakaloob mo sa kanila. Po'y aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Amen. Ulitin ko, wag na wag kayong maglagay ng resibo ng utang sa wallet ninyo. Kasi malas yan. Hindi ko naman sinabi tapon ninyo. Ilagay sa lalagyan. Ang wallet mo kasi, pag ang wallet mo na iwan, uuwi ka para balikan mo. Ganong kahalaga ang wallet. Tapos lagyan mo lang listahan ng utang, kaya hindi ka nakahalaya sa utang, no? Amen? Okay, yun lang sabi ko sa inyo para i-bless ni Lord ang inyong mga lalagyan. Taas ang mga wallet. Sabi ko, wallet itaas. Kamay. Okay. Kung walang wallet, bag. Yan, ha? Sabihin ko sa inyo. Okay, Panginoon, pagpalain po mga wallet namin mga kapatid. Punuin mo lagi ng biyaya at pagpapala. Amen! My Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
brother and sisters, atin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muhugang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, Ang Diyos na tahi kong pinagkatiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nalwitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpag. At sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. ingatan niya ipagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing Bigla ang paglusong pagsapit ng araw. ni sa lupamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ng sanlibong Tao. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maanan. ika'y nagmamasida sa panonood iyong mamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit ang Makapaghirap sa iyong tahanan. susuin niya maraming hangin silang susubaybay. Kahit saan dako'y kay maparoon diyang ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang matatapos. Hindi masaktan ang mga paa mo sa pagtumatalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon na ahas na mabagsik. Di ka maano sa spilinting limong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino man taong ako'y kilangin. Pag sila'y tumawag, laging handa na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lain ay sasakyan. Aking ililigtas ang bawat isa'y parangalan. Sila'y bibigyan ko ng gantimpalahan ng mahabang buhay. At ang kakatiyak na tramuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain nito. Maaring palaganapin ko ang aking bayan ng salot. Ngunit ang sandaling ang bayang ito ng aking pinili ay magpumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng sa Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow. Sa simbahan po tayo bukas.